portfolio, I know, alam niyo naman siguro ano yung website, 'di ba? Pwede kayong gumawa, pwede kayong mag-hire ng someone. Merong mga job sites or merong mga platform na mag-hire mo maggawa ng website like ₱3,000, ₱4,000 or try mo na lang sigurong gawin 'no, build a portfolio or like yung resume type, meron kasing mga website na resume type 'di ba, na puwede mong gawin like napakasimple lang niya i-navigate, like 5 minutes or no, not 5 minutes but 1 hour siguro or 2 hours tapos ka na sa website mo. Merong mga gano'n. Kasi for example, if merong nag-apply dun sa job posting, for example dun sa Odes or sa Upwork nag-apply ka, 100 kayo yung nag-apply 'no, iso-sort ng client 'yan. Kung wala kang website, wala kang portfolio, pupunta sila sa ibang tao na merong mga portfolio or website, che-check nila 'yon, okey? So, hindi ka nasama dun sa list kasi wala kang mga ganito. Ito din ang experience ko before 'no, napakasimple yung website ko, kumpleto. Now, merong isang nag-apply na napakagaling. Ba't hindi siya nakuha? Ako na konti pa yung experience that time na hire ako kasi meron akong portfolio na pinakita or, resume type website 'no. Makikita nila na, "Oh, this person is very professional." Pero ba-back-upan mo pa rin 'yan kasi pumasa ka nga dun sa ano, first phase na nakita nila dun sa job application, but interview ka naman niya. Kung hindi mo naman masagot yung mga questions dun, eh, useless pa rin. Pero at least 'di ba, pumasa ka na sa number 1 na step. Second, papasa mo na lang yung interview and yeah, to get client. Third, second, resume type. Yeah, resume type website is fine. Third, credibility and trust. It can also build a credibility and trust. Kasi sa portfolio mo, pwede mong ilagay yung previous job history mo, certificates, mga mga training seminars na natin mo before, your good profile picture, makagawa ka ng resume din doon. So, yun lang yung sinisend ko before sa client ko, okay? If I look for a client, yun lang yung sinisend ko, 'di ba? Yung client nagre-require pa ng resume sa email, isesend mo, meron pang CV, meron pang portfolio din. So, marami. So, gumawa ko before ng resume type website, nandun na lahat, no? Portfolio presentation, nakakapag ano, yeah, it can also show you a good way na makagawa ka ng portfolio type na presentation dun kasi complete siya, eh. So, your name, your picture, your bio, your information about you, gano'n. And it can also provide educational resources like, meron din akong blog, 'no? So, I want you guys to build a portfolio. If hindi niyo pa kaya gumawa ng website or resume type website, puwede siguro magsimula kayo sa ano, resume siguro. Oh, meron kayong resume, dun muna. And then tsaka niyo na mag-upgrade to having a website soon. Ito yung, experience ko, ha. I don't know about you, maybe you can get clients without having a portfolio or a website. But for me, ito mas madali kang makakuha ng client if you have a credibility and trust na ipapakita sa kanila, okay? Alright guys, yung training natin is not for you to learn everything about SEO kasi wala tayong oras, 'no? Mas focus lang tayo so how to get started, 'no? After mong malaman or after mong maka-learn sa SEO with my training, bibigay ko sa inyo ng libre yung training ko. Meron din dong papaano gumawa ng portfolio. Meron din client getting. So, andun na lahat, 'no? Ayan. Okay, so after nating makagawa ng portfolio, next is client getting. Ito na yung isa sa gusto ko. Gusto ko mag-focus dito, eh, kasi mas importante 'to. Isa sa mga problema ng mga agency owners is they really great at skills, 'no? Magaling sila mag-SEO, magaling sila mag-marketing, 'no? Magaling sila mag-manage ng tao, magaling sila mag-develop ng services nila. But the problem is that the sales.
So, sales yung isa sa pinakaimportante kasi I know people na napakagaling talaga sa SEO, mas magaling pa sa akin, but konti lang yung clients nila. Why? They don't know about sales. Magaling ka nga sa SEO pero hindi lang naman yung titingnan natin, 'di ba? Ayun. So, client getting, you can start in freelancing websites. Okay? So, no-brainer to guys. Punta ka sa Odesk or Upwork. Sorry. Yun talaga yung nakasanayan ko before. Upwork.com, onlinejobs.ph. Search nyo sa Google, marami. No, yung ginawa ko dati, nung nagsisimula pa lang ako, gumawa ko ng isang profile, nag-register ako sa lahat ng freelancing websites. Everyday nag-apply ako sa lahat ng freelancing websites, like 5 freelancing websites everyday yan. Hanggang sa, imagine in 1 month gagawin mo yan, imposible wala kang client. Basta prepare mo lang muna yung resume or portfolio mo. Hindi ako maniwala wala kang makuha in just 1 month. Okay? Tapos, same lang, gamitin mo yung resume mo, apply or CV, apply mo, copy paste lang yan. Pero, check nyo pa rin yung job description niya para mag-fit dun sa, dun sa ano mo, sa portfolio. Kasi hindi naman ibig sabihin na copy paste lang, baka hindi natugma, so baka hindi ka rin i-hire. No? Start with freelancing websites, collect freelancing websites, 5 to 10 siguro, ganon. Register ka, do it every day. Kung wala kang client in the first 2 months, okay lang. 'Di ba? Effort lang naman yung nawala sa iyo. Second, Facebook groups. No, there are a lot of Facebook groups na pwede tayong kukuha ng client. Later on, papakita ko sa inyo kung paano ko 'yan ginawa sa Facebook groups on how to get clients. And then Facebook outreaching din. So, 'yan tuturo ko din siya later on. Nag-outreach kami sa Facebook. Karamihan sa mga clients namin, guys, come from Facebook outreach, Facebook groups, tapos attraction marketing. Later on, ituturo ko yung paano attraction marketing. And then email outreaching. Ito yung mga ginagawa lang namin ngayon ha. Facebook groups, Facebook outreaching, email outreaching, attend to SEO conferences. By the way, guys, we have an SEO conference this coming September 26 to 29. I have a link here. Miss Mary, pwede ba kung humingi ng link nyo para ma-open natin? Sige po. Oo. Alright, thank you. Ayan, so guys, ito, ma-encourage ko din kayo dun sa SEO conferences. Okay? So you can go here, worldofsearchconference.com. Using this link, guys, and dito sa chat box, no? I want you, kung nakikita niyo tong worldofsearchconference.com, wag niyo siyang wag dito, okay? Kasi add niyo yung /13. Why? Kasi para ma-categorize namin kayo na you're coming here from this group, from this community, para dun sa event mismo magkikita-kita tayo doon, magka-categorize tayo doon, okay? So use this link only. Now, ma-recommend ko to guys kasi we have 20 plus speakers na pupunta sa event namin, no? Like for example this person, his rate is nasa 1 million in just 2 hours of speak, no? And babayaran mo pa yung travel niya, yung food, yung hotel, at we have 20 plus speakers worldwide, no? Na karamihan dito mga international speakers, and they are doing SEO for like 20 years, 25 years, ganon. So grabe. At I want you to go there as well, guys, kasi this is for you to know na, oops, okay ba talaga si SEO? Baka scam si SEO. Ano ba yung future ng SEO? Kasi dati, kami lang guys, konti lang kami yung mga gumagawa ng ganitong mga event eh, before merong din gumawa. But ngayon, ito yung pinakamalaking event talaga. Kasi last year, we have 500 plus attendees, if I'm not mistaken, kasama na yung online attendees. So, grabe. And you can meet a lot of friends there, learn from SEO coaches, SEO experts, and meet a lot of friends, networking, no? We can also train advanced strategies, networking. Last April, I I I've been in Vietnam and I speak at SEO conference in Vietnam.
And then may na-meet akong napakagaling talaga sa SEO. Hindi ko ma-imagine guys na after hindi lang naman kami nagkausap nun kasi siya yung tinitingnan ng lahat ng mga SEOs dun, eh. Parang 'yan napakagaling, successful. So, yung tao na yun, siya yung pinipilahan ng lahat 'no. And then nakapag-picture ako sa kanya and then chinat ko siya sa WhatsApp. Tapos from there, chinat ko pa siya, "Gusto ko sanang magpatulong, may advice ka ba sa'kin sa ganito?" Sabi niya, "Mag-usap tayo." And then from there, hindi ko akalain kasi ngayon naging partner ko na siya 'no. We have a business partnership na ginagawa ngayon. Napakalaking project. Hindi ako akalain na makukuha ko yung mga gano'n sa networking alone by attending conferences. Any conferences guys, okay? It's either VA conferences, agency, or ito SEO. So sana before ginawa ko na siya. Pero mahirap kasi sa Philippines eh, konti lang or paminsan lang yung mga ganitong events so pinupuntahan talaga namin. Ayun, marami na kaming projects together, no? We have grabe as in I'm excited sa future, no? So ayun, sine-share ko lang sa inyo guys kasi for you to know ano ba talaga yung SEO, 'di ba? Aside from knowing what is SEO, yung behind the scene, no? Yung mga kasi yung pagkakaalam ko before, yung SEO is ano, parang mga weirdong mga tao na nag-o-online gano'n, computer. Pero if you meet them in person, grabe napakabait, tumutulong pala, nagse-share ng ganito. Sa Facebook hindi nagre-reply, 'di ba? Hindi sumasagot, parang suplado. Pero sa event, naku, napakabait pala talaga. So magkaiba. Ayan, email outreaching. So I know you're also familiar with email outreaching, 'di ba? You need to set up I have a training for this. Okay? Yeah, sige, sige. Ipapa-access ko kayo do'n, guys, para you will also know. Attend SEO conferences, referral. Now, we have also referral na binibigyan namin yung mga partners. Like, for example, I know you guys into this industry. No? Makipag-partner ako sa if you have clients into SEO, no? Pwede niyo dan 'yan ilapit sa amin. Kami na magtatrabaho niyan and for the exchange, we'll give you 30% or 40% from the actual amount na close namin sa kanila. And it's win-win for both of us. So 'yan yung referral marketing. Provide value on social media. Later on papakita ko sa inyo yung mga post ko sa social media. Okay? Yung SEO napakalaki. There are thousands of SEO sa Pilipinas alone, hundreds of SEO. I don't know, siguro aabot siguro ng 1,000, hindi ko lang alam, no. Maraming nag-SEO sa Pilipinas, pero papaano ka mag-stand out, no? You need to have your personal brand, no? So, like for example, itong Apple, 'di ba? Marami silang mga products, no? Marami silang mga products. At itong Nike din, they sell dreams. They're selling aspirations. Itong Coca-Cola kung makita niyo sa mga advertisement dun sa TV, 'di ba? Parang yung pamilya tumatawa, umiinom ng Coke. That's their brand, no? That's their culture. So for you guys, paano tayo maging unique? Paano natin i-compete yung thousands na nag-SEO? So we need to develop our personal brand. I don't know about you if you're doing this, but if not, then I want you to apply this personal brand thing. Now, like ngayon, nakikita niyo ako, 'di ba? So ano yung personal brand ko? Anyone, you can guess here. Ayun. Ayan, thank you Miss Mary. Oo, yes. Totoo. Oo, yung cap ko orange, yung t-shirt ko orange, yung para pa akong si Blippi, oh, orange din. Ayan yung cover ko rin, oh, orange din. Oo, puwede dun sa event natin, oo.
So, ayun, have a personal brand guys, 'di ba? Papaano tayo maging unique. Yes, tama yung sinabi ni Miss Mary 'no, na napakalayo ko pa sa mga friends ko, tinuturo nila, "Uy, si Kirk yun, oh. Ayun, puntahan mo, naka-orange." Walang walang ano, walang ibang nagka-orange whole. Pero yung pants hindi na orange kasi pangit din tingnan all orange ka, eh. So, bonnet lang tsaka yung t-shirt ko orange. Sabi nila, "Baka ano, isa lang yung t-shirt mo." Naku, marami, 20 yung t-shirt kong orange. Pero iba-iba din yon, same lang na ano, same lang na logo, same lang na color, pero iba-iba guys, nagbibihis din ako. So, yeah, for me, personal brand is not only about color, font, but for me, how you value yourself, how you perceive yourself sa mga taong nakakausap mo, sa mga clients mo. Sino sino ka sa harapan nila, sino ka sa kapag nakatalikod ka sa kanila, 'no? That's you, that's your personal brand, that's your uniqueness. So, you need to find that, you need to build your personal brand. Kasi sa SEO napakarami talagang nag-e-SEO. Sa SEO na industry, maraming mga taong doing the same thing all over again, no? So paano tayo maging unique? Case study, I want you to build your case studies as well. This is advanced. Na paano kayo kukuha ng case study? Simple lang, you need to have na nalalapit na ang kanyang pagdating ang lupain ay gumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat site or you have a client na pwede mo siyang bigyan ng trial like, "Hey client, gusto mo ba mag-free ako ng SEO sa'yo? Wag mo na akong bayaran. Gusto ko lang, yan is yung case studies or sample. Ano ba yung keyword na na-rank mo, papakita mo yon, okay? And offer free SEO audit. By the way guys, i-share ko na lang dito para kasi andito pa yung yes po. Um, actually ako rin, eh. So, yes, sige po. Oo, or Esther kasi she's ano, she's there in the other room. So, and she's working, but we have a discount. I'm not really sure lang, pero parang 20 ata yun, eh. Mm. I'm I'm involved. Oo, I'm involved kasi sa other part ng ano, ng conference. So they are doing this, ako naman dun sa mga speakers, talking about partnerships, gano'n. So ito, send ko 'to sa inyo guys, itong link. So ito na lang, fill up na lang kayo dito, 'no, I'll send this link. Ito, kirkroldan.site, add ko lang dito sa message. Ayan, apa ayan, tapos pin, ayan, oo, naka-connect siya. Yes, oo. 'Yan yung ano, kasi the reason why ito yung sinend ko sa inyo guys, hindi yung website address talaga. Kasi kapag dun bilhin mo talaga siya, 'di ba? So, 'wag na kayong magbayad. So, sign up na lang kayo dito para ma-add namin manually in 24 hours, makapag-access na kayo dun sa dashboard, with that training. So, makikita niyo yung coming from Search Engine Mastery Circle, may name din. Ito yung makikita niyo
Mastery from this email. At by the way guys, yan, you can also subscribe me on my channel kasi ginugro ko yung channel ko for training and purposes din. SEO audit alone, you can learn SEO. Why? Kasi yun nga, in the word checklist, free SEO checklist, andun na lahat eh. Like papaano mag audit ng website, papaano mag-check ng on-page SEO, technical SEO or anything. Check mo na lang siya. Okay? And you can also offer free SEO audit for your clients. Nang libre lang, wala kang babayaran, and then gamitin mo tong checklist na to audit your prospect website. And pag nalaman nila yon, or pwede mo din tong ibenta kasi yung SEO audit na checklist namin, meron ng data ng client, aabot siya sa 20 to 35,000 peso. Just to do the audit, just to check the status and add simple notes lang para maintindihan nila yung issue ng website. Okay? So bali itong SEO audit na to, checklist, check lang natin yung problem ng website. And then i-offer natin yung mga solutions na yung service nyo sa SEO. Ganun. But this is included, guys. Okay? So, okay, continue lang to dun sa SEO positioning natin kanina about sa branding. So, you need to specialize, no? Let's say, for example, I'm going to do everything in SEO. Walang ganon, no? So, you need to specialize. Like, for example, focus lang ako sa keyword research, focus lang ako sa on-page, focus lang ako sa content SEO. You need to specialize with that one para makilala ka ng mga tao na that person is napakagaling when it comes to link building. Industry related, if you are into, or kung lawyer ka ngayon, kung nasa real estate ka, focus ka on that industry kasi gusto mo yan eh, 'di ba? Gusto mo yung industry na yan. So, SEO takes, dapat mag-SEO tayo, years dapat natin yung gawin. Years, 20 years pa, nag-SEO pa rin. Kaya wag lang yung 2 years, hindi na tayo mag-SEO, 'di ba? Or businesses, if you are into local business, pwede mong subukan, focus ka sa local business, SEO. Okay? Pwede din mix, guys. Let's say, for example, I'm going to focus on local businesses only by doing link building. Yan, pwede. Or e-commerce, focus, content SEO, pwede mo din yang gawin. No, wag lang talaga lahat ng gagawin mo na lang sa SEO. Anything na trip mo gusto mong gawin kasi pwede din naman pero gaya ka ng 1,000 na nag-SEO. Pareho kayo. But you need to be unique here. Have an offer. Okay? So, ito yung offer, gagawa ka ng sarili mong offer. For you guys, what is an offer, anyone? Offer. Pwede. Yes. Yes, yes, ganun. Yes. Yan. Thank you, Jules. Mm. Oo. Magagaling. Oo. Thank you, thank you. So, yeah, kasi sa SEO, we need to create an offer. No, hindi lang 'yan na okay, ano lang ako, mag-SEO lang ako and then i-offer ko tong mga deliverables. No. For me, SEO is not, or for me, offer, if you're providing services or if you're providing deliverables or this is my rate, hindi siya yung offer, no? The right way is how you can or what can you provide to those clients, no? With your service. Ano ba yung makukuha nila? Ano ba yung outcome after 5 months or 3 months? Ano ba yung result na makukuha ko by partnering with you? So you need to think about it, not only the deliverables kasi everyone providing deliverables eh. Paano tayo maging unique? Okay? So from there, makagawa ka ng strategy, hanapin mo yung offer na yan, yung uniqueness ng yan yung sinabi nyo kanina na unique value proposition, no? How can you help a client, ganon. So that's very important, guys, okay? All right, so nandito na pala tayo sa client getting, no? So okay, ito for example, Facebook outreach, no? So ito naging client namin to, guys, no? Again, Tom, this person nakausap na namin siya a couple of months ago. However,
nag-follow up kami, hindi na siya nag-response, no? Pero hindi kami sumuko. So nag-send pa rin kami ng follow up. Ayan, send me information and packages. And gumawa ako ng video dito, pero ano na to, built-in na, like ginawa ko na before. Pinakita ko lang sa kanya, sinabihan ko lang siya na I created a video for you. How much is a plan as I have many website, no? So this person, nakuha kami ng 5 clients alone sa kanya. Kasi meron siyang 5 businesses eh. So imagine Facebook outreaching is working, guys. Okay? So ayan, Facebook outreach siya. Ito, LinkedIn outreach. So LinkedIn nagwo-work din siya. Ito. So bale, yung pitch namin is parang partnership, hindi yung parang kagaya sa iba na okay, we do SEO, ganito yung ginagawa namin, hindi. So bale, kasi we are into white label. So white label is that, let's say for example, we need to partner with agency owners then. Kasi before, we are SEO specialists or we are an SEO agency. Pero makapag-compete kasi kami sa ibang SEO agency eh. So ayokong i-present yung sarili natin as an SEO agency, as an white label SEO, para instead of telling your agencies na kompetensya tayo, we are a partner dito. So right now, kapag makikita ko ng mga agency or parang yung potential client, kasi they don't need to build their own agency. You don't need to become an expert in freelancing SEO, but you can partner with us by, we will do the fulfillment. We will rent an office kasi may office na kami. We will do all the work for you. Di-deliver mo lang yung trabaho namin sa mga clients mo. So yan yung ginagawa namin. Okay, like yung outreach namin dito kay Lou. So yung ibang clients na kuha namin, one time lang meron kaming 10 client by outreaching. Meron kami nakuhang 15 clients. At ngayon meron pa kaming ginugol kasi meron na kaming pitch sa isang company na they have 50 clients, no? And we are going hopefully, no, makukuha namin 'yon. And meron pa isang company din na kinakausap namin, they have 100 clients. So, goal namin is ipapasok na 'yun sa amin para meron na kaming gano'n karaming clients. Gano'n yung goal namin, bultuhan, hindi yung isa-isa, no? Ayan, ito din si Mark. Yeah, yan, nagtatanong ng ETA and pricing. Follow-up, importante din yung follow-up. Hindi ibig sabihin ng hindi na siya nagre-reply, wala na siyang interest sa'yo. Baka busy lang. Kasi 'di ba, nasa online lang tayo, hindi natin alam yung mga ano natin ginagawa. So baka busy lang, hindi nag-reply ngayon, baka after 2 weeks or 3 weeks, follow up mo lang 3 to 5 times, okay? Pag hindi na talaga nag-reply, add mo siya sa email sequence mo kasi i-email mo na lang siya automated. Wala ng promotion but pure value na lang. At least nakuha mo pa yung leads. Okay, so ayan, we are almost done here, guys, no? And yeah, scaling your business. Before we will discuss the scaling, gusto ko lang tuturuan kayo. Miss Mary, meron pa tayong time? Alright, okay, sige, thank you. So, ayun, nakita niyo ba profile ko, guys, ngayon, 'di ba? So, now, kasi pwede nating pagkakitaan ng pera yung profile natin. I don't know about you guys, kasi yung profile ko ginawa kong money making machine eh. Oo. Pwede kasi yan. No? Now, how? Yung question is how. So, for example, the first thing you can do, ngayon, binago ko na yung profile ko. No, before, nung wala pang conference namin, ito pa siya. The best white label SEO services for reseller agencies. Okay? And then, ayan, cover na yan. So, every time someone is interested to add me as their friend, makikita nila yung cover ko na okay, this person is doing white label SEO. And then kapag kiniklik nila yung cover na yan, makikita yung website URL, makapunta sila dun. So that's also a good thing na pwede nyong gawin, guys. Ayan, no? Now, kung meron kayong picture dito na aso, pusa, or kahit na ano na lang, change nyo yan, guys, kasi hindi na yan uso. Ngayon, di ba, yung goal natin is to get clients. So, papaano natin yan gawin? So,
even though this is very basic guys, pero konti lang yung gumagawa nito, no? Konti lang. Change nyo yung profile nyo, pakakitaan yung profile nyo guys. At may nabasa kong libro na dapat kung ganun karami yung, or kung ilan yung followers natin, like for example dito, 11,000 followers. So dapat kumikita din ako ng 11,000 US dollar sa mga followers ko. Ganun dapat ganun daw dapat yung pag-compute ng followers. Sabi nila. O yung sa book na nabasa ko, okay, USD daw. So ayun. And then optimize mo yung profile, yung intro mo, lagay mo yung kung ano yung ginagawa. Let's say if you want to apply to add SEO, add mo dito white label SEO. Tapos yung URL, lagay mo diyan. Kasi every time someone will visit your profile, makikita niya agad yan and then i-click na lang niya. Okay? And then ngayon, we are focusing with conferences. So yung konti na lang yung post ko about sa SEO, sa mga meme. Pero at least may post pa rin ako, no? But before, without posting conferences, yung pwede nyo tong gawin din guys ha. It's a combination of meme, testimonial, motivational, how-to videos, or mga reels, value na into that industry. If you're doing SEO right now, gawin mo yan araw-araw, no? And not only in Facebook, pwede mo kasing ma-repurpose yan sa other social media. So, itong content na to, repurpose mo sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, sa LinkedIn, sa X, ganun. Para ma-repurpose yung content mo. Okay? And then dito, add mo yung mga URL if meron ka. And then, yan, magpo-post ka dito guys every day if possible. If wala ka pang, like, kung wala ka pang client ngayon, then it's fine, no? By the way, this is applicable sa lahat ng business, no? Hindi lang sa SEO. Kasi the moment na makikita ng mga tao na si Kirk nagpo-post ng SEO, maybe that person is doing SEO, maybe that person is great when it comes to SEO kasi palagi siyang nagpo-post ng SEO eh. No? Palagi siyang nagpo-post ng SEO. So baka magaling siya, baka expert talaga siya. Ito, 5K, 5.7K a month, one SEO client lang siya. By the way, papakita ko din sa inyo yung mga rates para makita nyo kung ano yung rate na pwede nyong i-sell sa mga clients nyo. Okay? Kasi, like for example, now I have 4,999 friends here. Kapag, di ba nagpo-post tayo, makikita nila ito. So, there are people na makikita din ang post ko. Gawin ko lang siya paulit-ulit na makikita nila, this person is expert siguro to. No? Kasi palagi ako nakikita ng mga post niya sa SEO. Siguro magaling tong taong to. No? From there, hindi ka pa nag-outreaching guys ha. Hindi ko pa tinuro yung Facebook outreaching. But this person is interested to partner with me. So, ayan, ginagawa ko rito is attraction marketing. Hindi ako nag-outreach but pinapakitaan ko lang sila ng mga post ko dito sa profile. And then I will let them contact me, I will let them outreach me kasi I'm providing them value. Okay? Post lang tayo ng value sa profile natin and let them buy our service. Yan yung isang strategy, yung attraction marketing, no? But hindi to pwede kung hindi optimize yung profile mo. So, ayan, cover, papalitan mo na yung mga pusa dyan, no? Ng mga cover photo nyo, mga animals. Lagay mo yung picture mo. If you have an offer na pwede kang mag-blue check, mas maganda kasi pag nag-outreaching ka, mas magkakatiwalaan ka nila kasi you have a blue check here. So, ayan. And then, if meron ka ng optimized profile, dyan ka pa mag-send ng mga outreaching kasi bibisitahin nila yung profile mo. After mo nag-message sa kanila, bibisitahin yung profile mo. Pag nakita niya, this person is doing SEO, marami siyang nag-likes, marami siyang followers, marami siyang content about SEO, how about I'm going to try this person? Pag hindi optimize yung profile mo, wag kang mag-Facebook outreach, baka walang mag-reply sa'yo, sasabihin ka pa na pusher or scammer, di ba? So, ayan. And then, I encourage you guys to go to SEO groups, no? So, SEO groups. Search nyo lang yan.
Wag dun sa mga groups na mga scam. Meron kasi mga Pakistani groups na mga nagbebenta lang ng mga tools, ng mga scam, mga services. Wag doon. Marami kasing mga legit din na mga SEO groups, guys. So, kaya makikita, mafi-feel mo yan. Once nag-visit ka dito, mafi-feel mo yan. The moment na makita mo mga posting lang about sa selling tools, tapos walang mga nag-engage, walang mga ano dito, then kahit maraming members pero walang engagement, so baka this group is not for you. Yan no, nagbebenta lang ng mga yan no, mga Arabo or mga Pakistani, Indian na mga nagbebenta lang no. So I'm not going to go to this group. Hanap ka, mapi-feel mo yan guys. Ayan, try natin to, the proper SEO group. Ayan. Ito, isang magandang group din to. Nandito yung mga experts sa SEO. So, what you can do here, ganito, no? There are multiple ways na pwede mong gawin. Ayan, ito muna kasi hindi ko pa nakalimutan. SEO Philippines. Kasi dito sa SEO Philippines or other SEO, pwede ka rin dito guys. Instead na nag-apply ka dun sa mga job posting, mga freelancing websites, pwede mo dito, pwede kang mag-search dito SEO. And then may mga Pilipino din na nagpo-post dito na, you know, we are hiring SEO specialist. Ayan o, 70 to 80K, isang client lang, Diyos ko po. 'Di ba? Pag nakuha tayo dito, why not, 'di ba? Ayan, ito din, matagal na to, 2022. Ayan no, 4 hours ago. So instead nag-apply ka sa online jobs, dito ka mag-apply, 'di ba? Apply ka sa lahat, online jobs, Facebook, punta ka sa mga groups, outreach. Gawin mo 'yan, guys. So yung goal namin sa isang tao, sa isang account, like for example ito, yung identity ko is Kirk Roldan sa lahat ng channels. Dapat makapag-send kami ng 100, okay, 100 outbound outreach a day. It's either email, it's either Instagram outreach, LinkedIn outreach, sa email. Ano, hindi kasama yung email kasi everyday makapag-send kami ng hundreds of emails eh. Mga ano lang, social media post, social media outreaching lang, okay? Like ito, magkapag-outreach ako sa kanya, so it counts as 1, no? So dapat nakapag 100 kami, yan yung tinuturo ko sa team namin na dapat 100 a day. Tapos ayan, usually yung balik nito sa amin is every day meron kaming 10 leads minimum. Before we have 40 leads, grabe. Yung leads guys, it's for me it's like not a cold leads ha. Yung cold leads is yung mga taong hindi nakakilala sa iyo, walang interest, pero they are hot leads, no? Yung mga taong nagkaka-interest sa services mo. Ganun. Okay? Hanap tayo ng mga hot leads. So punta ka sa mga SEO groups. One way is to find job posting. Yan yung isang way. Second, punta ka sa mga legit groups. Okay, ito yung strategy ko sa'yo. Like, punta ka dito. They have members. Okay? And then, go to those people na mga CEO, mga founder. No, like, for example, punta tayo sa mga decision makers. Okay, guys, this is applicable sa lahat ng industry, hindi lang sa SEO. Like for example, hanap ako ng mga decision maker, mga CEO, mga owner, mga founder, mga COO, because they can decide. Like for example, this one, founder at Service Launcher, no? We are serving local businesses, so for us, they are fit